let's talk about ano yung point of view nyo regarding naman sa divorce. Since wala namang divorce pa sa Pilipinas, kung kayo ba papipiliin, are you okay with the divorce? Napag-usapan namin yan because of yung issue ni Maggie Wilson. Inis na inis siya kasi parang wala kasing divorce sa Philippines. Kasi parang hindi daw siya maka-escape dun sa marriage na hindi okay. So, yun yung disappointment niya. Well, actually, mas better kung magkaroon ng divorce kesa mas dumami ang homicide, di ba? Sa Pilipinas. Pero, why? I'm just saying, not that anyone is asking, no? Ilang beses na siyang diniscuss, di ba? Sa plenary, sa ano. Not that anyone is asking, but most of the people who opposes, mostly men, yun ang and please do not bother me with any proverbs right now, no, sa kanila. It's not the divorce per se na ayaw nila. It's the settlement which entails yung responsibility. Once the marriage is over, Na-dissolve diba? na. Pag na-dissolve, nandyan yung child support, alimony, insurance, real estates, pensions, what else? All this must be dealt with or you will face jail time. That's divorce, di ba? It makes you accountable for something. It's the economics. Diba? Kasama sa economics yan. And then, pass the divorce bill now para sa akin, ha? Para sa akin. So, the next gen, not just to penalize yung mga currently, ha, na may problem sa marriage nila. So well, yung the next generation will take the shared responsibility of marriage seriously. If they know what's gonna happen to them, di ba? They will not take it lightly yung marriage, di ba? They will have to make sure, di ba? Magiging responsable sila. I don't think anybody's gonna be, nobody will be in the right mind would wanna get married if they know they will end up in prison. So it's a matter of taking responsibility. So for me, for economic sake, pass the divorce. Kasi otherwise, nandyan, hindi magiging responsible, hindi magiging accountable yung mga deadbeat dad. Di ba? Yung mga hindi nagsusupport. Hindi sila magiging accountable. Lang ang naiambag. Yes. So, people will not be responsible in the future if you do not, and come on, we're very progressive. Yan na lang ang ayaw nyo ipasok just because mga lalaki nga ang ayaw obviously. Lagi kasing pinapasok dyan yung argument lagi, we're Christian country. Country. Actually, very controversial kasi yung issue na yan. And coming from, syempre, kung doon ako mag-i-stand. Kumbaga, I don't want to answer na yung personal kong opinion, but siguro I would like to answer it in the light of God's word. Kumbaga, parang, kasi sa Bible, hindi talaga gusto ng Lord yan, yung mag-asawa maghihiwalay. Pero, for some reason, dahil nga may free will tayo, minsan matigas sa ulo natin, makulit tayo, di ba? So, inalaw siya sa Bible, pero binigyan ng certificate of divorce, kumbaga parang gano'n, inalaw, pero hindi pwedeng mag-asawa. I mean, pwede kayong maghiwalay, pero both parties hindi pwedeng mag-asawa kasi nga parang mangangalon niya ka. Gano'n ang labas niya. Oo. So, sa akin, parang sige, pwede kayong mag-divorce, pero wag kayong mag-aasawa ng iba kasi doon kayo magkakasala. Sa akin siguro ang importante, yung education, yung mahalaga na talagang nabibigyan natin sila ng right counsel bago pumasok sa marriage. Kasi nga, katulad nung kasabihan ng matatanda, na ang kaning napaso ka tapos iluluwa mo siya. Parang ako kasi gusto ko maging balanse dahil marami din akong kakilala na talaga namang binububog, sinasaktan, halos papatayin, di ba? Yun ba, gugustuhin mo bang magsama sila tapos lumalaki yung mga bata sa ganung setup? Kaya nga sabi ko, yung education, na-educate natin sila na kapag pumasok kayo sa marriage, sacred yon. Hindi tayo pwedeng basta maghihiwalay kapag gusto natin for so many reason and valid reason, di ba? Kaya kumbaga parang sa akin, ang sa akin, ang pinapayo ko lang, halimbawa, gusto nang makipaghiwalay talaga sa asawa, ayaw nang sumama, o sige, kesa mamatay ka, di ba? Dahil nga kesa yung
yung anak mo naglalayas dahil nga sa setup ninyo na nakikita kayo, kinalalakihan kayong nag-aaway, nagsasakitan. So health yung tirahan nyo para sa bata, pwede kayong maghiwalay. Pero kumbaga hanggat maaari, hanggat kakayanin mo, kung ano yung nakalagay nga sa Bible, kumbaga wag ka nang pumasok uli sa isang relationship. Kung kaya mo naman, which is nakikita ko, may mga babaeng kumakaya na, kumbaga, nire-raise na lang nila yung mga anak nila ng sila lang. Ganon. So sa akin, yun yung aking aking pananaw doon. So we should be very careful and tingnan din natin na sacred yon. Pero again, sabi ko nga, may mga tao kasi na minsan hindi talaga pinalat sa kapartner nila. Yeah. So, oo. Kaya kumbaga parang hindi mo rin naman pwedeng idikta sa kanila na wag mong hiwalayan kasi bawal yan. Kasi sa Bible nga, hindi siya ine-encourage pero inalaw siya. Yun lang, meron siyang mga consequences or mga, sige, pwede, pero dapat hindi. Mamatay muna si ex. Ha? Actually, pagka halimbawa lang loobin ng Lord pero namatay kasi considered na valid talaga yung kasi wala nang iaanal, wala nang ide-divorce, wala ka na din naman babalikan. So, free ka na. Wag lang natin patayin yung sasabihin natin para ma-free tayo, di ba? Kasi ibang usapan. Kasi, okay, may mga sariling utak, may sarili tayong karanasan, may masarili tayong desisyon. Kung ako pa rin ang tatanungin, pabor pa rin. Kasi nga, I mean, oo. Oo, kasi, kumbaga syempre, ilang beses na rin naman ako nakakita na talagang nagsasakitan. Ang nangyayari kasi, nagkakaroon kasi dumadami yung bata na namumulat sa environment ng toxic ang marriage ng magulang. So, yun lang naman ang ano ko doon. Kung ang isang relasyon ay hindi na wala na sa kapasidad para mag-produce kayo ng mabuting bata, yung mental health nila, mental health mo, ng asawa mo, parang, ano pa gagawin? Nagagawa niyo pa ba yung sinasabi nga sa Bible na yung mabuhay ng matiwasay, yung nagagawang tama ng tao bilang mag-asawa? Kung hindi na kayo nagmamahal na nagsasakitan na kayo, lagi kayo alam mo, kung na magpatayang kayo, parang hindi naman din yun ang essence ng marriage na dinidikta ng Biblia. Pero, kumbaga sa akin, again, it's my own opinion. Kung ang dalawang tao hindi na talaga makita or hindi na, wala nang harmony doon sa pagmamahalan ninyo, you should stop. Yun lang. But I do agree, yung makahanap ka ng iba, papatayin ko muna ex ko para free na. Again? Yeah. Kasi talagang hindi ako doon na yung hinahawakan mo yung kalayaan ko na dahil lang may kasal tayo. I guess this is really not for me. Kaya nga siguro, hindi ako magpakasal. Ganyan. Kaya nga siya, kaya nga siya very controversial. Pero ako, I do respect kung ano yung pananaw ng bawat isa. Pero I just want to put hope lang dun sa mga marriages na on the rock or kahit naghiwalay. Kasi sa akin lang, siguro I just want to put hope na ang Lord kasi kaya naman niyang baguhin lahat ng tao. So, laging may chance. Laging may chance, no? Parang sa akin, hindi man mag-work sa'yo, pero for some people, nag-work siya. Kumbaga yung parang, kapag once na binago na ni Lord yung heart mo, di ba, all things are possible na kasi So, may nangyayari ding reconciliation. Minsan, may walay, pero nagkakabalikan. Ganon. Yun lang yung, kumbaga parang, we cannot limit din talaga yung kayang gawin ni Lord sa puso ng tao. So, again, sabi ko nga, merong hindi nagwo-work, pero may nagwo-work din. Ibig sabihin, kahit matagal na nagkahiwalay, merong mga nagkabalikan din. Dahil nga, hindi tayo na mabuhay sa isang idealistic na mundo. May mga tao talaga na sabihin natin hindi pinalad na magkaroon ng perfect marriages. But what to do? Ito yung kapalaran nila May mga sitwasyon na kahit gustuhin nila dahil may mga anak sila, hindi talaga kayo. Maaaring talagang may mga tao na napagbabalik, naiiba ang heart. Pero again, hindi naman lahat. But anyway, ang pinaka-bottom line is, gaano ka ba kang tao kapag nananalangin ka sa gabi? Diba? Yeah. Yun pa rin naman yun Baka ako'y makasalanan habang kasal, mas gugustuhin ko na lang hiwalay na lang na hindi ako nagkakasala.
And I think we need to understand what is yung word na marriage and divorce. Mm. Yung marriage kasi yung sinasabi ni Ayi, the marriage itself ng church tsaka ng 'di ba? Ni Jesus Christ. Pero yung marriage kasi, when we're talking about divorce we're talking about the government. We're talking about economics dito. Mhm. 'Di ba? Mhm. Marriage Realities, per yes. se is a concept Mm. by capitalists and sociologists in response to basic of economics. Ay, naku, Diba? ma'am. Oh, Hindi, I mean, more than incomprehensible graphs yan yeah. Parang True, true. economic states kasi, di ba, that people have unlimited wants but limited resources, di ba, sa economics. So, kaya ka nagme-marriage is for specialization. Should you want to attain more than what you have. Pero actually, you are enough for yourself naman. Diba? So, yung Mm. pinag-uusapan nating marriage is parang legalities na lang. Kaya divorce yung Pero yung sinasabi ni Ayi is more on spiritual marriage kasi. Diba? Oo. You yourself should be governed by doon, diba? Spiritually. Oo. Pero yung para sa papel, dahil sa simpleng papel, hindi ka free, dahil walang divorce. Why would you even put something na what comes in must come out di ba? Binigyan mo ako ng opening, hindi mo ako binigyan ng closing. Di ba? Binigyan mo ako ng marriage, hindi mo ako binigyan ng divorce. Yeah. parang ganun lang. So, I mean, it can go both ways When we talk about marriage and divorce, we're talking about two ways. Spiritually, we're talking about legality. Economically. Economics, di ba? And I think wala namang nagpakasal or pumasok sa marriage na nung nagpakasal sila, ang nasa isip nila magdi-divorce sila. Agad. Alam mo Yes. yun? Parang, papapakasal tayo, wala sa isip mo na magdi-divorce kayo Nangyayari nga lang siya on process ng marriage ninyo. Let's talk about catcalling. Are you okay na kayo sitsitan at pipitan na ganun? Hi, sexy. Okay lang ba kayo? Basta may instances ba na nung dati may tumawag siya, hi, sexy. Uy, ang ganda mo naman ngayon. Uy, ganun. Ano yung mga experiences ninyo na nag-catcalling sa inyo tapos inumbag nyo? Siguro sa akin okay lang nasiksitan ako. Basta okay lang din siya nasiksitan ko siya. Akala ko kasi mako-offend ka kung hindi. Di ba? Kasi parang minsan kasi parang yung pagka-catcalling na yun, huwag ka dapat magalit ka agad doon, ma-disappoint doon. Kasi sometimes meron silang nakita sa'yo na wala sa kanila. Alam mo yun? Yung parang, kaya ako sa tingin ko parang it's a behavioral problem doon sa tao na nagkaganon. Parang siguro may nakita siya sa'yo na wala sa kanya, kaya kanya ginaganon. Hindi naman ibig sabihin okay sa akin o hindi. Pero hindi sa akin gano'n nagmamatter actually. Parang hindi ako nababother. Hindi ako nababother doon. Kasi parang iniisip ko lang, siguro may problema tong tao na to na hindi niya masettle sa sarili niya. Kaya gano'n siya. Actually, totoo naman. Normal yung nagka-catcalling is yung mga sa labasan ng bahay, yung mga nagiinuman o mga tambay. Argument before dyan, kasalanan ba nung babae or yung mismong That's gumawa? the issue niya. Oo, kasi because nagsuot siya ng ganito, masyado siyang sexy or may ganyan. Kasalanan. Nagsuot ka ng you're inviting talaga. Exactly. Ang argument nung before is regardless kung ano ang suot ng babae kahit na nakaanyan at bastos talaga yung lalaki, kung sino man yung gumawa, bastos siya, hindi kasalanan ng babae, walang kasalanan yung babae. Ang take ko naman doon, may part ka. Kasi kahit papano, kunyari, nagdamit ka ng sexy, kahit naman ikaw di ba? Kahit ako mismo, minsan may nakikita ka nakasexa, talaga napapa-second look ka. So may feeling ko sa akin. Napapito ka din? Walang pito, pero hindi ako marunong. So parang may feeling ko, may part ka rin doon. Tagtaan mo din yung sarili mo in a way. Kasi parang lagi nilang sinasabi, regardless kung anong suot ng babae, hindi niya deserve na maganon just because yun ang damit niya or nagdamit siya ng ganito. Sa akin hindi. Sa akin lagi, may part ka doon. Feeling ko lang. Actually, tinanong ko rin yung anak ko dyan noong una. Sabi ko, ano ba yung catcalling? Parang wala naman akong naanong ganito. Sagot na anak ko sa akin, lagi ka na sa kotse. Paano ka mag-catcall? Sabi, ay, hindi. Ibig sabihin before.
Sa bagay, Okay. oo nga. Siguro kung wala ka rin naman siguro environment. Hindi ko rin alam. Pero definitely, you cannot catcall somebody na hindi kayo close. If you don't have that kind of relationship with them, I mean, kung tayo magkakaibigan, di ba, maglolokohan tayo or ano, you can catcall somebody you know. Pero if it's somebody you do not know, that's Oo. really crossing the line. Ako naman, parang gusto ko lang, yung follow up dun sa sinabi na pinagmulan yan, di ba, na issue yung kay Dada. Sa amin kasi parang, ako personally, marami akong pamangking babae. Tapos, magaganda naman sila, di ba? So ako, ina-encourage ko talaga sila na hanggat maaari, huwag niyo ilabas ang mga tiyan nyo, huwag niyo ilabas ang mga singit nyo. Mga Kasi skin. kasi nga, hindi lang dahil inviting kasi you cannot control kung ano yung nasa isip ng tao at saka yung gagawin nila sa inyo. You cannot control that. You can only control yourself. So dahil control mo yung sarili mo, kontrolin mo rin yung pananamit mo. Hindi naman sobrang conservative ako or what, pero kumbaga yung tama lang sana kasi parang yun nga, again, babalik ako, importante na ine-educate natin sila para napoprotektahan din natin sila, di ba? Kasi nga, ang dalawa naman ang nagkakamali dyan yung nagka-catcall or yung nang sisikset, at the same time, yung nagiging cause ng sin or yung nagiging cause ng bad na ginagawa sa iyo ng ibang tao. Kasi baka, kumbaga parang, di ba parang Binibigyan mo ng rason eh. na-offend tayo, na nababastos tayo. Kung nagiging dahilan din naman tayo ng, nung parang pinoprovoke natin silang bastusin tayo. That's what I mean. Parang ganon. So parang sa akin, we should be responsible. We should all be responsible. Kumbaga parang, kung ayaw mong magkasala sa iyo yung ibang tao, gawin mo rin ang makakaya mo para wag kang maging pagkakasala ng ibang tao. Sa palagay niyo ba, sa current natin, sa mga laws, di ba, ano pa yung mga karapatan sa palagay ninyo? Or ano pa yung mga, sa palagay pwede pang idagdag na mga laws pertaining doon sa women's rights? And do you think na mayroon pa ba tayong mga bagay-bagay na parang nade-deprive tayo? Tama ba? In yung pagdating sa laws, sa gobyerno, like yung mga karapatan pa natin na dapat sana ini-implement na, at saka yung may mga bagay pa ba tayo na parang nade-deprive pa rin tayo dahil tayo babae? Simulan ko, kasi parang feeling ko, ako naman, nung nandyan ako, ilang kumpanya na rin naman yung napasukan ko, parang feeling ko, hindi ko naman naramdaman na I'm on a disadvantage dahil babae ako. Nakita ko naman na meron leader din naman kami ng mga babae. Ako naman, nag-lead din naman ako ng team. So, yung tinatawag na gender pay gap, na pag lalaki ka, mas mataas yung pay rate mo, pag babae, ganyan. Feeling ko sa Pilipinas, hindi masyado. Hindi ganon ka issue yung mga ganyan in terms of gender. Although I was supposed to say the same thing, no? Pero it's not yet enough, actually. Not yet enough. You know, a lot of company are still pushing for the equity, di ba? In terms of pay gap. And yeah, I think we've already moved the needle, pero it's not yet enough. Kasi totoo yan, even sa office namin, hindi ko sinasabing mababa pa, pero talagang pinupush nila kasama sa KPI. Imagine mo, kasama sa KPI goal, sa strategic planning, there should be one or two female leaders that should be promoted for this quarter. Kasi pinupush nila yung agenda. So good. it means hindi pa enough. Yes. And especially sa amin. And then pagka nasa global function ka, mas mahirap lalo kasi kasama na yun, Pilipino ka. Kasi budget ang ibinibigay for a salary increase. And then at the end of the day, yung salary increase ay percentage na ibibigay. And then if you have, ang kasama mo ay mga nasa Amerika or nasa Europe, ang hirap habulin. Kahit pag babae, kailangan i-off cycle mo yung yung 2 beses mo siya i-promote para lang umabot siya dun sa lalaki. Exactly. Yeah, hirap ako talaga na kailangan mo siyang 2 beses. Actually, hindi 2 beses, 4 pa, 2 years bago niya mahabol yung lalaki. So that's why so continuous yung campaign na yun, and I know for a fact na problema pa siya hanggang ngayon.
actively ginagawa natin siya ng paraan, pero masyado na kasing na late eh. Alam mo yon. So kaya ngayon hinahabol siya. Malamang yung iba hindi nila alam na yung pay gap nila malayo, pero kasi nakikita ko yan eh. So sa akin kita ko siya. Malayo pa. Pero we're getting there. At least we started somewhere. Pero yon ang isa sa medyo ano pa tayo, yung gender pay gap. We're behind. Pero follow-up question, Rona. Kasi ang nakita ko before na on a hiring process din, sa hiring natin ngayon. Kasi inisip ko, naapektuhan ba yung hiring natin nung lalong nagkaroon ng extended maternity leave? Kasi, di ba, instead ng 1 month, naging 3 months yung leave ng babae eh. So, nagkaroon ba ng effect yun? No, sa amin wala. Kasi, especially when yung post-pandemic, di ba? Yeah. So most of the workforce really is working remotely. Okay. Sa amin. So hybrid na siya. So it really doesn't matter kung meron ka na dagdag na 90 day o ilang days for maternity, and this is just for the Philippines. Sa ibang bansa, 1 year. Dito. Singapore, ilan sa Singapore, Grace? 3 months. 3 months. Pero sa amin kasi din kami multinational, yung Swedish company din namin, 10 months. Okay. 10 months, yes. Yeah. Kami rin sa Irish, 12 months. Di ba? So, it doesn't matter really, hindi siya nag-matter. Siguro depende sa company. If you're not a local company, siguro hindi siya magano. Pero sa multinational company, okay pa sila just ilan days na ba? 90 days? Is it 90 days ba? 3 months. 3 months. 3 months. Okay. Go ahead. Exactly. Go Kasi ahead. naisip Take ko, your 3 sabi ko, baka sa Pilipinas lang may epekto. Kasi sa atin, di ba, yung parang 1 month to 3 months, malaking bagay yun sa mga kumpanya. So parang nawala ka na, naka-leave ka na ng 2 araw. So hahanap ako ng ipapalit muna temporarily sa'yo. Plus, babayaran ko pa yun. Kasi SSS naman hindi man fully babayaran yun eh. So yung extension na yun, kumpanya yung magbabayad eh. Isip ko yun eh, baka possible na naapektuhan yung hiring process. So good thing na hindi naman pala. Siguro parang dahil siguro multinational. Sa company nila. Paano sa iba? Yun nga, feeling ko sa multinational company, it doesn't matter. Kasi nga dahil ibang country, they're practicing even more. They encourage nga actually para sa mga yes, well-being. Sa amin din, meron akong colleague nga. So, nag-maternity leave siya for 10 months. And then, bumalik siya ng office after I think, nung 3 months na siya nag-work, nabuntis ulit siya. So, yeah. Saya naman. Wow, jackpot. Fertile siya masyado, ha? Ikaw na mismo yung mahihiya, di ba? Kasi after mag-maternity leave ka na ulit. So, but they still encourage actually. Hindi naman yung issue. Ako mag-resign, na-encourage pala eh. Grabe. Irish. Please, Irish. Okay. But that's one thing na sinasabi ko, di ba? Very, very level na yung playing field. Di ba? Hindi na tayo nilulook down just because nagmamaternity ka. Sa totoo lang, maswerte na tayo sa panahon ngayon kumpara sa panahon ni Maria Clara at ni Jose Rizal noon. Napakalaki na ng pinagbago. Actually, sa palagay niya ba, mabubuhay tayo sa panahon ni Rizal na ang mga babae nakaganyan, tapos magpapaypay lang ng napakainin na pamaypay. Sana ko nabuhay ako doon. Actually, behind na nga tayo eh. Kasi like dyan, yung workforce natin, ang trabaho ng babae, eto lang. Ang lalaki dapat etong ginagawa nila. Mas mabigat dapat sa lalaki kaysa sa babae. Pero dito pantay lahat. Nagda-drive ng truck, babae. Bus. Oy, even sa Russia ha, sabi na ng tatay ko, nagko-construction, babae. Oo, babae. Sa likod namin before, babae. Tapos yung bus driver nga, tama, babae yun. Tapos ano pa ha, parang senior na nga yata that time eh. So hindi ganun ka, sa atin lang siguro. Parang feeling ko medyo behind pa tayo pagdating dyan. Pero at least sa kasi atin. Kasi nga, gawa pa rin, babalik kasi tayo dahil na-colonize kasi tayo. Pero nakakalungkot lang kasi 'di ba may ibang country katulad sa India, 'di ba? Parang ang liit na tingin nila sa mga babae. Speaking.
parang Kapag may kahit na anak kang babae maglakad, doon, ikaw pa na, magbabayad. oo, May dowry. nagpapamatay ang babae doon. Dowry. Halimbawa, may anak siya na sunod-sunod babae. Yung iba doon, pinapatay na lang kasi babayaran nung Pag tatay, yung nag-asawa. dowry, Mm-mm. baliktad eh. Yung babae ang magbabayad ng dowry sa lalaki. So, syempre, yung liabilities doon sa tatay nila. Kaya yun, nagagalit sila kapag ang anak nila ay babae. Yung iba, infant pa lang or nalalaman pa lang buntis ang asawa at babae, pinapalaglag na. Ganon sila. Ngayon, naging viral din yung issue sa Miss Universe. Kasi nga, di ba, kung ano-ano na yung variety ng nilalagay nila sa Miss Universe. Are you in favor ba na ang Miss Universe is haluan ng transgender, ng may asawa na? In your own opinion, okay lang ba na may mga mix na? Or are you okay na dapat ang Miss Universe dalagang Pilipina pa rin? Okay, so okay, babalik ulit ako doon. I'm gonna circle back to that kind of feminism that we're trying to impose, and yet we ourselves are, limiting people. So para sa akin, whatever makes them happy, it's, everybody can participate. Be inclusive. Diversity and inclusivity are two different things. Diversity is, hiring somebody who's not like you. And then inclusivity is giving an environment wherein they can thrive, 'di ba? So ganun din naman siguro para doon sa dyan sa Miss Universe na 'yan para sa akin, 'di ba? Ano pa 'yung sinasabi natin inclusivity kung ayaw nyo ipasok 'yung mga 'yun? Asan yung Mamaya ako diversity? sasagot. Hindi, diversity, wala na ako sa diversity. Kasi diversity, hindi naman pwede ang men. Di ba? Parang gano'n. Pero inclusivity, kung gusto talaga nila yon, I mean, sa akin kasi hindi naman naapektuhan yung yung economics ko, no? Yung personal economics ko. Pero I'm okay with that. Parang gano'n. Yun lang naman sa akin. Sa akin naman, ako hindi man ako okay na maghalo ng iba. Kasi Miss Universe, kumbaga parang sabi nga sa argument, pwede naman kayo sumali sa ibang competition. Wag na yung mismong talagang para sa babae. Na para sa dalaga. Kumbaga parang ito yung competition every year na hiniheld para do sa mga babae ng bawat bansa na talagang ito yung pinipili nila na magrepresenta na bilang binibini ng kanilang bansa. Tapos ang ihahalo natin is yung nagpapalit para maging babae o kaya yung nanay na. I mean, not for any wala sa kung ano man. Of course, alam ko naman yung karapatan na yan, yung inclusivity. But I mean, pwede naman siguro na sumali kayo sa ibang kompetisyon na para doon sa mga ganoong category. Pero dito sa Miss Universe, hayaan yung ibigay nyo na sa totoong babae at saka yung dalaga. That's my take only. You have your own. Parang ganon. Oo. Hindi Let's naman make a kayo na decision. parang sige nga, go ahead. Pero yung para dito sa babae na dalaga talaga. Ako siguro parang maganda, parang halimbawa, di ba, merong Miss Universe. Kung gusto nila ng may asawa, di ba? Miss Universe. Oo, parang meron naman. Karoon sila ng sarili meron nila. Oo. Pero naman, parang ang iniisip ko, parang mas may malalim na issue. Yun ba talaga? Or baka isang issue of insecurity? Kasi halimbawa, parang mix. Halimbawa, mix na yung ating Miss Universe, diba? Tapos, ang nanalo, transgender. Parang medyo nakakaano naman yung babae. Talagang mga talagang Pilipina, diba, na tinalo sa isang transgender. Minsan, parang, yun din yung naiisip ko, na parang, baka sa iba, issue din talaga yon na parang, syempre nga naman, parang, di ba yung feeling mo na parang ang tumalo sa akin, transgender? Di ba? Parang, mas maganda sa akin, no? Ako, naniniwala ako, everyone has the right. Kung gusto nilang mag-pageant, we can organize. Kala mo organizer, di ba? Sila. They can organize pageant, particular dun sa, transgender, o kaya dun sa, Mrs. Universe, if they want. Kasi para siguro, na rin. Kasi katulad nun, I don't know kung familiar kayo, yung may naglaban sa swimming, tapos kasama sa makakalaban niya is transgender. Hindi siya nag-swim. Oo, hindi siya nag-swim.
Oo, kasi nga parang, siya, magaling siyang swimmer eh. Siya yung yung champion, pero hindi siya nag-swim dahil may siya, may kasamang transgender. So ako, nire-respect ko yung decision niya, no? Sabi ko nga, maintindihan mo naman siya kasi siya yun eh, decision niya yun eh. Pero parang naisip ko, somehow ba, na-threat siya? Kasi lalaki pa rin yun, di ba? Kumbaga lalaki yung yung inner strength nun. Iba kasi yung strength pa rin ng lalaki. Pagdating sa sports, hindi ako mag-agree na may transgender na hahalo dun sa iba sikat niya. Female category. Yung ganon. Kasi iba pa rin yung strength ng lalaki. So pag iba talaga. So MMA, pagtalunin mo yan, parang babae sa transgender, paano? So parang doon ako hindi agree pagdating sa sports naman. Kasi iba talaga yung strength, agility ng lalaki. Okay. Pero nanalo tayo sa Battle of the Sexes, ha? Si Billie Jean. Sino nga? Si isa tennis. Oh my gosh, hindi nyo na inabot. Si Billie Jean King. Tennis. Battle of the Sexes. Babae at lalaki yun. Nanalo babae. Okay. Pero nanalo babae. Nanalo babae doon. Kaya sikat siya. Billie Jean King. Yung mas nakakaloko. Kapag natalo ng babae ang lalaki sa isang manly sports. Actually, yung sa kinikwento ko sa inyo, ang nanalo babae din. Hindi yung transgender. Iba yung nanalo, pero babae din siya. So, kaya nga parang, isip ko, parang, parang sometimes, baka ang issue talaga nila is, it's either na-insecure or na-threat. Now, bilang kayo mga magulang na rin, can you name at least one or two na isang babae na you look up to? Pag sinabing talagang babae, isang talagang hinahangaan nyo, ina-idolize nyo, sino yung babae na yun at bakit? That's easy. Sa akin, easy yun. Miriam Defensor Santiago. Kung pwede nga lang ilagay ko yung sarili ko sa basket ulit, iwanan ko sa harap ng bahay niyo, gagawin ko eh. Dati. Miriam Defensor Santiago. No explanation needed, no? Lahat naman tayo, oo. Miriam Defensor. Akala dati talaga pinipilit ko. Baka yung buhay. Buhay ba? Sheryl Sandberg. Yung sa Facebook, COO ng Facebook. Okay. Sheryl Sandberg. Kasi? Well, siya lang ang nandun sa taas. Alam mo yun? Yung mga CEO, COO, very konti ang babae dyan, pero nakarating siya doon. Siya yung nandun. Sheryl. Okay. In local? Oh gosh, local. Wala sa artista siguro, si Angel Locsin, medyo ako sa kanya, sa mga humanitarian niya yon. Well, actually, say Angel Locsin din eh. Yun din maiisip ko. So, I'll make it simple. Kasi si Angel is Red Cross volunteer. Oo nga pala, She is. Pero hindi siya volunteer just because gusto niya lang ng publicity and all. Hindi siya ganun eh. Pupunta siya doon talaga na, well, it happens kasi artista siya eh. May mga nagpipicture talaga. Pero hindi siya pupunta as artista. Nagpo-volunteer talaga siya. As in, makikita mo siya, nagbubuhat ng bigas, minsan susulpot siya sa magdodonate ng dugo. So, ganun siya. Hindi siya yung tipong, hindi katulad ng iba. Kasi may mga lumalapit talaga sa Red Cross na parang dahil kasali ako sa ganyan, yung advocacy ko. Kaya, alam mo yun, umangat lalo si Angel Locsin. Sa akin, syempre, una na yung mother ko. Yun yung number one talaga. Nothing to explain, di ba? Tapos second, ako talaga ito genuinely, this is true. Kayong lima. Kasi, bakit? Kayong lima, woman of purpose. Basta any woman na nagli-live up siya sa purpose niya, hinahangaan ko. Kasi katulad nito, etong podcast na to, di ba? May purpose to eh. Di ba? Napakaganda ng purpose ninyo. Yung ginagawa ninyo, napakaganda. So, kayo yung mga babaeng hinahangaan ko. Ayoko na sigurong magtingin pa sa iba. Sabi ko nga, bakit pa ako lalayo? Etong mga babaeng kausap ko, with a purpose to, di ba? So, kayo yung mga hinahangaan ko at saka yung mother ko. Thank you.
Nag-thank you na lang. Ay, ano sasabihin mo? Meron ka lang nakaka-appreciate ang pinagagawa natin. So, Pero hindi, masingit ko lang. Tama naman. Natutuwa ako kasi nagre-reflect na pala yung hindi lang doon sa para sa mental health namin apat. Kumbaga parang this is the perfect time and age na rin talaga para mag-reconnect doon sa pinaka-core mo. Every time na may mga guests kami, binibigyan namin sila ng idea, ng parang background, bakit kami nagkaroon ng podcast. Parang sabi ko nga, parang maswerte na kami na naabutan namin ang ganitong technology na may opportunity kaming magkwentuhan na gaya ng ginagawa namin without being present physically. At nagagawa pa rin namin makapag-catch up sa mga nangyayari sa buhay namin without like, namimiss ko si ganito, kamusta na kaya siya? At least ngayon wala nang ganun. If I miss Ria, I miss Dada, sasabihin ko na ito yung nangyayari sa akin. And along that, yung journey na yun, nakakasalumuha rin namin yung mga iba-ibang tao na katulad nyo. Katulad nila Jonathan, na guro, na parang ito yung bonus ng pinagagawa namin na nagagawa namin ma-voice out. At the same time, mabigyan din ng boses yung may mga gustong sabihin. Sa dami kasi ng experiences natin na maaaring may mga maiambag na tayo na yung pinagdaanan natin, maaaring na to, parang compass na to ng mga susunod na makikinig. Kaya we appreciate yun sa mga talagang na alam mo yun, may mga mission din. I'm sure kayo rin naman, meron din po mga mission sa buhay ninyo. Si Mother Teresa. Buhay! Si Grace ka eh. Kasi Oo. very humble siya, caring at saka loving woman. Parang dinivote niya yung buong buhay niya. Caring for the poor, doon sa mga ill, doon sa mga sick. And parang inuna niya yung kapahanan ng iba kesa sa kanyang sariling Lahat ng mga babaeng lumalaban sa buhay, lahat ng mga babaeng nagsisilbi sa mga asawa nila, lahat ng mga babaeng nag-aalaga ng mga anak nila, lahat ng mga babaeng gumagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga lalaki na, kumbaga, nagsasakripisyo, nagbibigay ng effort, nagbibigay ng time nila. Kasi halos lahat naman ng babaeng ganoon. Siyempre, meron sigurong hindi, di ba? Pero halos lahat ng mga babae, lalo na yung mga magulang o yung mga nanay na, nandun na lahat binibigay na nila lahat yung best nila para mapakita nila or magawa nila yung tungkulin nila, hindi lang bilang babae, bilang nanay, bilang anak, bilang asawa. Nandun na lahat. Si Rosa Rosal. Kasi alam mo, up to this, yung ganitong, yung hanggang ngayon na age niya, she still attend. Oo naman. Ano ka ba? Uma-attend pa siya ng board meeting. Advocacy niya talaga. Ito yung totoong may advocacy. Na simula doon pa man, hanggang ngayon, every board meeting, uma-attend pa rin siya. Siya pa rin yung laging titingnan sa Red Cross. Ako talaga, bilang OFW, laging may special na parte talaga, may spasyo sa puso ko yung mga OFW na nanay. Lalo yung mga domestic helper. Kumbaga parang every time na binabanggit ko yung sitwasyon nila, talagang hindi ko mapigil na hindi maluha. Kasi nakikita ko yung, magulang din kayo. Isipin ninyo mahiwalay man lang ang anak ninyo for a time. 1 month, 2 months, 3 months. Yeah. Isipin nyo kung gano'ng kahirap nun. Even kakasilang pa lang nung anak, napipilitan silang mangibang bansa kasi kailangan. Sabi nga nila, naaamoy pa nung anak nila yung skin nila, kaya iyak ng iyak. Kakahiwalay pa lang, kakagupit pa lang ng umbilical, lumilipad na para maghanap buhay. So ako, walang kamatayan na pagtanaw talaga at saka pagtingala sa mga magulang na nag-a-abroad, kahit maiwanan yung mga paslit nila para lang mabigyan sila ng mabuting kinabukasan. Kahit ang kapalit pa nun minsan, hindi sila nakakauwing buhay. Para sa finale natin, kayo bilang babae, gamitin natin yung tinanong sa Miss Universe last 1995 ba yun? Ngayon, ibabato ko sa inyo ang tanong na yun. Kung kayo ang tatanungin, what is the essence of being a woman? The idea of living more life behind me to take care of our place, to take our place, to take my place
Okay? Wherein yung life refreshes and recycles and on it goes. But that life does not have to be something that came out from me, ha? Hindi, not necessarily my kids. Pero that's the first thing, you know, those my kids will take my place eventually. And I hope the essence of being me as a woman is I touch and change their lives, and I will leave a legacy and memory for them that will go on long before I am gone. Parang ganun. Siguro parang ganun din kay Rona. Yung tinignan mo yung anak mo, kung naging paano siya, how she becomes. Yun yung pagiging, para sa akin, essence ko as a woman. Correct. Kung paano ko siya mapapalaki, kung paano siya magiging mabuting tao, hopefully, and I pray for that. Yun, at saka yun to be always a better version of yourself. Kasi alam mo, we could be anyone eh. We could be anyone. Pero ang importante, yung at the end of the day, yung progress mo, yung paglago mo bilang babae. Yun sa akin, parang continuous yung progress natin at saka yung makapagpalaki ka ng isang tao, bumuhay ka ng isang tao at na-impart mo sa kanya yung good qualities mo. Yun yung para sa akin yung best essence ng pagiging babae ko. Sabi nila, di ba, parang yung iba, parang ang essence is yung pagiging a mother or giving birth nga to a child. And since I'm a single, pero hindi naman yung kabawasan sa akin as a woman. Correct. Parang, kasi yun nga, may mga pamangkin din naman ako. And I do believe na parang nilook after din naman nila ako or parang ina-idolize. So, parang for me, kung merong tao na na-inspire ko everyday or merong nag-aano sa akin, parang andun na rin yung magiging essence ko as a woman. Sabi nga, parang, I'm not a woman that needs a man, but a woman that a man needs. You are enough. Yes. Yeah. Siguro ang pagiging babae, hindi naman kasi madali talaga, di ba? Hindi biro din ang pagiging isang babae. Kasi parang, ang pagiging babae, lahat nasa atin yung responsibilidad. Ang daming hinihingi. Ang daming nire-require. Oo, pagtitiis, parang ganyan, nasa atin na lahat yan eh. So siguro yung pagiging essence na lang natin, yun nga, kung ano tayo, kung ano yung nagagawa natin sa mga mahal natin sa buhay, na i-contribute natin sa community natin, siguro andun na yung pagiging essence na. It's more than just life-giving, yung pagiging babae. So it's more of how you prepare that person na binigyan mo ng buhay, na i-introduce sa mundo. And isa pa, parang kasi ang babae kasi is a backbone of family, tsaka hindi lang actually family, ng community rin eh. No community. It's more than that. So parang sa akin, it's the life that you've touched. One is yung sa buhay na binigay mo, which is pagiging ina na sa anak ko. Pangalawa, naging backbone ka ng family mo at ng community. Yun ang sa akin. Ang kabuluhan ng pagiging babae, more than dun sa kung ano mang nakakabit sa mga katawan natin. Sa akin kasi, ang essence ng pagiging babae is yung, alam mo yung pagmamahal natin sa lahat ng mga nakapaligid sa atin. Whether mabuti o hindi maganda yung ginawa nila. At saka yung na-contribute mo, totoo yan, ano ba yung naiambag mo sa lipunan? Ano naiambag mo sa bansa mo? Ano naiambag mo sa mga taong nakapaligid sa'yo? And ano yung naiambag mo, in all humanity, in all aspect. Kumbaga parang liliban ka sa mundo na ito na kaya tayo may mga pangalan, di ba? Lagi kong binabalik dyan, bakit ganito pangalan mo? Doon ko nakikita yung sagot na kasi ito yung marka mo. Maliit man sa paningin ko, sa patingin ng iba, pero pag pinagsama-sama, may mga tao talaga tayong makakasalumuha. At hindi natin inaasahan na meron tayong naiambag sa buhay nila. Whether it be small, kahit sa ano pa yan, monetary, advice, napatawa natin sila somehow, na naturuan natin sila. This is, I guess, yung essence ng pagiging babae natin. Na alam natin na wala tayong gagawin kundi magbigay kahit wala tayong natatanggap. Kasi yun tayo. Babae tayo. Yun ang, by default, yun ang inatas sa atin ng Panginoon, ang maging isang
alam mo yun, kinuha sa tadyang ni Adan para maging katuwang, pero hindi man ibig Never. sabihin talaga sa asawa. Pwede ka rin naman katuwang ng bansa, ng lipunan, ng community. So, I guess, yung pagiging babae is, dapat babae, buo ka. At gaya ng sabi ni Mama Grace, hindi mo kailangan na lalaki para maging isang totoong babae at magkaanak. Hindi. I guess, ang pagiging babae is fulfilled ka. At alam mo sa sarili mo kung ano yung maiibibigay mo sa lipunan at sa mundo. Anyway, eto yung mga parte ng mga usap namin na talagang gustong-gusto namin. Yung tipong yung tahimik ka na lang kasi napapaisip ka eh. Kasi magkakaiba tayo ng personality pero ano ba ang gusto natin lahat? Ma-validate tayo, magkaroon tayo ng kabuluhan sa mundo na to. At maisigurado natin na talagang nung pinanganak tayo, naramdaman tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Yeah. And for that, sobrang thank you sa time ninyong dalawa dahil imbis na kayo kasama niyo yung mga pamilya ninyo inilaan niyo sa amin ang oras niyo. Kaya sobrang thank you sa inyo. Tayo as women, diba? Parang we must simplify the act but magnify the impact. Parang kahit simple lang yung ginagawa natin, pero ang lakas ng dating ng impact, yun ang importante, maging goal natin. Siguro for all the women out there, no, ito naman ay lalo na doon sa mga mas bata sa atin. If you really wanna be respected, regardless of gender, you have to advocate for yourself, just as most men do, di ba? Yung I can do it attitude, you have to have that. Tama si Centrum. If you put your mind into it, what your mind can conceive, your body can achieve. Totoo yun. So yung I can do it attitude. So I think actually yung mga Gen Z ngayon medyo mas stronger yung mga although may mga pabebe pa rin, pero siguro medyo bawasan yon. You have to advocate. You're a strong woman. You don't need to ask for help if you don't have to, Pero yun nga yung ladies first, parang medyo wag natin siyang i-abuse. Okay? Yeah. So again, we thank you for staying with us. Again, salamat sa mga nag-join sa amin. Ayi, thank you for your time. Thank you sa mga wisdom mo. Thank you so much. Talagang hindi ka pa naghanda. How much more kapag pinaghandaan mo pa kami? See you again sa next na topic namin. And sana hindi ito ang huli. And of course, Rona, thank you for joining us at salamat din sa mga kakaiba mo ring mga inputs na talagang kailangan namin to. Kailangan itong dynamics ng ganitong conversation. And again, sa mga kapatid ko na 4 kami, on our part, kaming lahat ng mga babae rito, hindi namin ine-invalidate yung mga kakayahan ng mga lalaki. Oo, malalakas kayo, pero kaming mga babae, hindi namin kailangan ng lalaki para masabi kami tunay na babae. And again, para sa mga kabataan ngayon, huwag niyong idepende ang kaligayahan niyo sa mga lalaki. Dahil ang mga lalaki, hindi niyan alam kung anong talaga gusto nila sa buhay. Depende pa rin yan sa mga babae. So, sa akin lang, matuto kayong tumindig sa sarili ninyo. Kapag may kailangan kayo sabihin ninyo. Kung may kailangan kayong karapatan na dapat na makuha ninyo, do it. Pero of course, dapat kung may hihingin kayong karapatan, alam nyo rin dapat ang responsibilidad ninyo. Dahil babae tayo, responsable tayo. At at the end, alam natin na tayo lahat tayo nanggaling tayo sa wangis ng Panginoon. So, again, yung self-worth natin, regardless kung babae, lalaki, bakla, tomboy ka, nasa sa iyo yan. Basta marunong kang rumespeto, marunong kang magmahal, you should be okay. So again, thank you for joining us, and we are reminding you again to please share our podcast. Available kami sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, and in all omnipresent kami. And again, we thank you sa mga followers namin na nadadagdag every time na may nadadagdag sa amin. And do share also your comments. And kung meron kayong gustong pag-usapan, can just send us a private message sa aming Facebook page, Lilac Lounge, the podcast. So, for everybody,
Happy International Women's Day. This is the episode 15 of Lilac Lounge, the podcast.